Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan mang panig ng daigdig kayo naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong walang katapusan na paghahanap ng kampo ni Leni Robredo sa ating Pangulo at pagpapalaganap na nawawala ang ating Pangulo at pagpapalaganap din ng mga picture na naroon siya sa mga nasalanta ng bagyo habang ang ating Pangulo daw ay nasaan, no? Hashtag nasaan ang Pangulo. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino at ang katotohanan. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Talagang hindi po tinatantanan ng kampo ni Leni Robredo. Ito na naman po si Barry Gutierrez, no? Kung ano-ano naman po sinabi rito sa Philippine Star, ito po yung delayed reaction niya, no, sa sinasabi ng ating Pangulo na alam po ninyo, yung sinabi po ng Pangulo, maaring totoo po yun. Totoo po yun sa kanya. Kasi kung papansinin nyo naman, no, lahat ng mesa ko naroon ng Pangulo, Taal, sabihin nyo po lahat ng, pati mga lindol, nagpupunta ron ng ating Pangulo. Pero eto po, pinigilan po siya. May nalaki na pong issue, no? Hindi naman po issue rito kung nasaan ng Pangulo, kung naroon. Ang problema dito sa mga kalaleni Robredo at saka dito kay Barry Gutierrez, no? Sa mag-amo na ito, ang tingin nila sa mga Pilipino, yun po ang masakit no? Tinitignan po nila. Alam naman nila na sila matatalino po, no? Aminin na natin yan, matatalino. Nanalo ang Vice President yan. Kung ano man paraan ng kanyang pagkapanalo, di matalino, nanalo eh. Nakapaglingkod ng 4 na taon. Pero wag nyo pong tatawaran yung kakayahan ng mga Pilipino na makapag-isip ng maayos, no? Binubobo, matagal nyo na po kami binubobo, no? Yung hashtag nasa ng Pangulo na yan, bakit nyo po ba hinahanap? Nawawala po ba? Totoo po ba nawawala ang Pangulo? Hindi ba nasa Malacanang? Bakit nyo hanapin kung nasa ng Pangulo? Hindi ba kamakailan lang nakita nyo pa sa TV, nagbibigay pa po ng direksyon? Ang nakakatawa po rito sa kay Leni Robredo, ang akala niyang paglilingkod na ipagkakamali niya, no, yung pagtatrabaho, na papagkakamali niya sa pagpapapicture, no? Magkaiba po 'yon, Madam Leni Robredo. Ganito po kasi, no? Etong si Leni Robredo, tsaka yung mga iba pang pinuno ng mga dilawan. Kung natatandaan nyo pa kung paano magtrabaho yan, yan yung mga dating magtrabaho yung mga pamunuan natin. No? Paano po ba magtrabaho noong araw? Yung panahon nila Pinoy, panahon pa naman na unang presidente. No? Kada po may sakuna, ano po ang ginagawa? Nanghihingi ng tulong, nanghihingi ng donasyon, mga lumang damit, babalutin, mga delata, mga hanggang sa eskwelahan, naalala natin, no? Nanghingi yung mga teacher, tapos ibabalot yan. Kinakailangan ng maraming sangkatutak na volunteer. Yung hiningi dito sa mga isang section, pagsamasamahin. Tapos etong mga sa buong eskwelahan, pagsasama-samahin, mga lumang damit, mga delata, mga cup noodles, bigas, babalutin, pagsasama-samahin sa isang eskwelahan, tapos ipapadala dyan sa DepEd, yung DepEd naman, o sa barangay. Di po ba ganun, no? Volunteer, ang dami-daming involved, no? Pagudan lahat. Ang daming tao na maghagilap ka ng mga lumang damit mo, maghagilap ka ng mga, ganun po yung noong araw. Tandang-tanda natin yan. Ganyan po tumugon
ang mga tao nung araw pag may mga sakuna. Ano po yan? Masama po ba yan? Hindi. Yan po ay pagtugon ng voluntarismo. Nagbo-volunteer yung mga tao na awa, di ba? O kaya maghingi ng donasyon. May mga, lahat po ng TV station nung araw ay may kanya-kanya palakihan po na nahihingin donasyon. Pag may mga ganyang sakuna. Umaabot po ng milyon-milyon. Tapos pupunta po yung GMA7 o ABS-CBN kasama yung kanilang mga nahingin donasyon. Pupunta rin sa lugar na yun at makikita sa TV na namimigay sila ng mga donasyon. Masama po ba yung gawain natin noong araw? Hindi po masama yan. No? Pero napakatagal, no? Napakatagal dumating ng tulong. Pag ganyan po, yung manghihingi tayo ng donasyon, napakatagal dumating yung tulong. Maganda po ang intensyon. Pagodan lahat nanghihingi. Kung sino-sino nanghihingi. Kung saan-saan napupunta. Lahat balot ng balot ang mga tao. Volunteer. Hali kayo, punta kayo sa barangay. Volunteer tayo. Balot. Pagkalipas ng 1 linggo, matapos yung bagyo, maipapadala na sa wakas. Yung mga pinapagod natin ang ating mga sarili. Kababalot, kahakot. Ito pong mga prosesong ganito, labor intensive. Masyadong maraming volunteer na involved. Napagod na ang lahat bago makarating sa ang mabagal na pagtulong. Totoo po yan. Hindi nyo ba napupuna noon, di ba? Pagdating po doon, pagbukas ng mga pamilya, tuwan-tuwa, meron, ang dami relief goods. Mga pinaglumaan, mga magagalit. Mga kapatid, noon po ganyan, no? Mga television. Magpadala po kayo dito sa mga bangko na to. Milyon-milyon ako kolekta. Yan po ang kalakaran ng pagtugon ng gobyerno. Iniaasa po. Di ba? Iniaasa dito sa mga humihingi ng tulong. Iniaasa dito sa mga tumutulong. Iniaasa sa mga volunteer yung pagtulong. Iba na po ngayon. Nakalatag na po yung DRRM. Malayo pa po ang sakuna. May mga pondo na. Barangay, munisipalidad, yung governor, nakaantabay na rin po ang mga militar at pulis. Anytime po, binabalita pa lang na bagyo, nariyan na, nakaantabay na, NDDRM, CRQRS, TUB, WXYZ. Wala pang bahang nangyayari. Meron na pong mga pulis, meron na pong mga militar na nakaantabay. Hindi na po kinakailangan na magbalot ka na magbalot ng mga pagkain na kung saan-saan. Hindi na po nanghihingi yung mga eskwelahan, mga SSG na pahingi ng tulong, barya-barya. Na bago kaya po noong araw, libo-libo po ang namatay sa Yolanda. Halos kasi lalakas lang nito. Bakit po libo-libo ang namatay? Mabagal po yung pagtugon noon. Iniaasa po natin, iniaasa po dyan sa nagbo-volunteer, iniaasa sa donasyon ang mga tulong. Ganun po yun noon. Panahon po yan ng mga dilawan, panahon po ng lahat na nagdaan ng Pangulo. Ito pong Pangulo natin. Naka-device na sila. Nakalatag na po.
kahit na tayo may pandemic pa, no? Yang meron na kagad na tumutugon, quick reaction force. Mabilisan ang aksyon, no? Yung mga militar na po ang nagkakarga kagad, nakikita nyo kagad yung mga canned goods kagad. Mga noodles kagad, narin na kagad, nakatayo na kagad yung mga tent. Meron na kagad mga pupuntahan, nire-rescue na agad. Within one day, halos lahat na rescue na. Kailan lang ba yung Ulysses? Pero may nakita pa po ba tayo na nag-iiyakan sa bubong? Halos lahat po yan na rescue na. Napakarami pong mamamayan ang na-rescue sa Cagayan. Sino po nag-rescue? Mga volunteer po ba na tinawagan ni Leni Robredo? Hindi po. Sino po yung mabilis na nag-rescue dyan? Yung pong mga ahensya ng pamahalaan. Kanina nakikinig ako sa may press conference, no? Yung press conference, sinasabi nila paano sila tumugon. Ang bilis pala. Nariyan na kagad si Sinas, yung kinakantyawan yung manyanita. Yung walang katapusan yung pangangantyaw nyo ng pagmamanyanita. Na parang kriminal no? Parang antindi ng kasalanan kung mula nung pinagbintangan nyo yun ng manyanita, di ba ano lang yun? May penalty lang yun. Paparusahan lang. Huwag nyo nang uulitin. Ganun lang po yung pinakaparusa nun. Naroon na kagad si Sinas. Ang bilis ni Sinas Alam nyo kung bakit? Kasi nga, lumulutang yun di ba? Lumulutang yun si Sinas. Hindi naman lulubog yun. Ang point ko lang mga kapatid, hindi na po uso, no? Yung pupunta, yung ano yan yung labor intensive, masyadong maraming tao na hindi naman kinakailangan. May mga times nga po na nababalitaan mo, ang nire-rescue na yung mga yung mga nagbibigay ng tulong, yung mga nagbibigay ng mga relief goods. Sila na yung nire-rescue. Dito po mabilisan na po ang aksyon. Nariyan na po kagad yung militar at pulis. Yan po ang kaganapan po sa field. Kaya magtataka po kayo. Napakalalawak ng mga baha, napakalalawak, pero mas maliit po ang nagiging casualty ngayon. Kasi hindi na po tayo gaanong umaasa sa mga donasyon. Sino po yung mga naghingi ng donasyon? Sa totoo lang, sino po yung malalakas ang loob na manghingi pa rin ng donasyon ngayon? Tama po, yung oposisyon sa pangunguna ni Leni Robredo. Nakagawian nila yan Manghingi ng donasyon, magtataka kayo, pati yung mga makabayan, nanghihingi rin ng donasyon. Saan kaya dadalhin ng mga nanghihingi ng donasyon na to yung kanilang ipinanghihingi ng donasyon? Yung Yolanda Funds, hindi pa nila maipakita kung saan nila dinala yung mga pondong naharbat nila doon sa Yolanda. Eto na naman, nagpapakita lang sila, dalaw ng dalaw, ikot ng ikot. Sa totoo lang, mga kapatid, ano talaga ang nagdudulot nung pag-iikot ni Leni Robredo? Pag nagpunta ba siya sa Cagayan, may susunod kaya sa kanyang militar? O yung militar at pulis ay nagre-rescue na bago pa siya dumating? Wala pong silbi. Tapos sasabihin nila, nasaan ang Pangulo? Ang Pangulo ng Pilipinas, siya po, siya po yung pinakapinuno ng lahat ng pulis at ng militar doon. Hindi po si Leni Robredo. Si Leni Robredo nagpupunta po ron para magpa-picture, mamigay. Saan galing sa tingin niyo yung pinamimigay niya? Para may mas makuha na naman na donasyon. Alam po ninyo, maliitan lang yan Ang tawag nga rin ni Teddy Boy Locsin, pakyut lang, no? Pagpapakyut lang po yan. Ang mga tunay na trabaho, ginagampanan po ng mga gobernor, mayor, barangay captain, kasama ng mga pulis at sundalo.
Sino po pinuno ng mga mayor, barangay captain, governor, mga sundalo at pulis? Si Leni Robredo ba? Ang Pangulo po ng Pilipinas. Ang mahirap kasi, utak po nila ganyan eh. Kaya po ganun na nangyari sa Yolanda. Kaya po libo namatay. Bakit? Naghihintayan po eh. Hindi po alam ang gagawin ng mga tao. Napakarami na natin sakuna. Eto lang, sa tindi ng gobyernong ito, nakaayos na po yan. Kada may darating na sakuna, alam na po ng mga tao ang gagawin. Habang ang Pangulo natin ay balitaktakan, no, sa Southeast Asia, mga kasama niya, mga presidente, mga prime minister ng Southeast Asia, tinatalakay nila yung mas malalaking problema ng buong Southeast Asia. Kumikilos, nagtatrabaho na ang lahat ng kanyang mga tauhan. Tapos ang sasabihin nyo, nasa ng Pangulo. Bakit? Kinakailangan ba wala sa Malacanang ang Pangulo? Kinakailangan ba naroon ang Pangulo sa Cagayan? Naroon sa gayahin ni Pangulong Duterte? Ilan ang naikutan ni Leni Robredo? Sa isang araw, naikot yata ni Leni Robredo ang Pilipinas. Paano ka makakatulong kung ikot ka ng ikot? Hindi ba? Ano talaga yung... meron po kami niyan dati nung tumatakbo po ako. Kami po nung kami ay kolehiyo, tumatakbo po kami, no, sa student council. Ako po ay tumakbong vice president dun sa university namin. Napakagaling ko po. Sa tingin ko, ako pinakamagaling magsalita sa lahat ng vice president na tumatakbo ng student council, Supreme Student Council. 4 po kami naglalaban-laban. Ako po pinakamagaling sa akin palagay. Pagdating po ng eleksyon, pang-4 po ako eh. Pero hindi po yan yung gusto ko ikwento. Ang gusto ko po ikwento, merong COMELEC dun eh. Napakasipag ng chairman ng COMELEC. Alam niyo ba ginagawa ng chairman ng COMELEC sa panahon ng botohan? Walis siya ng walis. Winawalisan niya lahat ng buong voting places doon. Masipag po yun. Pero sa tingin niyo ba may silbi yun? Wala pong silbi yun. Bakit? Hindi naman yan yung trabaho ng chairman. Yung magwalis ka, walisan mo lahat ng mga habang nagbobotohan, walis ka na walis. Pinapakita mo lang na ikaw ay masipag, malinis, pero hindi ka effective as COMELEC chairman. Bakit? Binabaklas na namin yung mga poster ng kalaban namin, wala kayong magawa. Bakit? Yung chairman nila nagwawalis eh. Sinasamantala namin pagbababaklasin lahat ng mga hindi ka kailangan doon na magwalis. Chairman ka eh. Yun po yung sinasabi ko. Bilang presidente, yan po pinakamagandang halimbawa. Bilang presidente ng Pilipinas, hindi niya kinakailangang ikutan lahat ng mga nasalanta ng bagyo. Ang kinakailangan niya, tignan kung yung malawak na rescue, alam niyo po ba na rescue? Parang 1,000 raw, 50,000 mahigit na tao ang na-rescue. Sa tingin nyo ba may isa man lang nakatao na na-rescue si Leni Robredo? Wala pong silbi yun. Pipicturan si Leni Robredo, ilalabas dun sa kanilang website, manghihingi na naman ng donasyon. Sinasamantala po nila yan. Nanghingi ng donasyon. Sana man lang kung naihingi nila ng donasyon, binibigay sa DSWD. Hindi po natin alam kung saan nila dinadala yung donasyon na nabigay nila. At ang lalakas pa magloob na magsabi, nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Pangulo? Nasa Malacanang. Bakit po naman palulusungin yung Pangulo ng Pilipinas sa bagyo? Gusto nyo pag dumadating ang bagyo, talagang haharangin ni Pangulong Duterte? Yun po ang kinakailangan ni Leni Robredo para may maipambayad siya, no? Pambayad niya yan. Kinakailangan yan. Mga tao sa Twitter, hindi nagpapahinga yung mga tauhan ni Robredo. Hashtag nasa ng Pangulo, hashtag nasa ng Pangulo. Ang tindi. Walang tigil.
Pero naaawa po ako kay Leni Robredo. Alam niyo kung bakit? Eto, tansya ko lang ha. Hindi ako ano eh. Hindi ako kasama dun sa, ang tansya ko diyan, yung mismong Liberal Party, hindi siya gagawing standard bearer. Kasi kulelat sa ano eh. Masipag naman, di ba? Panay project. Pero nag-iisip na yung Liberal Party. Kung eto lang ang standard bearer natin, wala nang ginawa kundi umikot ng umikot. Ikot ng ikot eh. Lahat issue niya. Pati yung Dolomite, issue niya yung Dolomite. Lahat talaga, walang pinalalagpas. Nasaan daw ang Pangulo? Nasaan ba ang Pangulo? gusto mo, gusto mo pupunta sa Cagayan? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung press conference sa Cagayan? Naroon ng governor, naroon lahat ng mga importante tao, Dole Secretary, yung po kinakailangan doon, si Anyo, naroon sila lahat ng matataas na tao ng gobyerno naroon. Bakit kinakailangan pa si Pangulong Duterte pumunta ron? Kaya na nila yun. Uutusan lang ni Pangulong Duterte yung mga yun. I-resolve nyo yan. Ganun po, ang bilang Pangulo, dapat, ang trabaho mo, kumuha ka ng magagaling na tao. Eto, magiging Pangulo natin. Sino ang chief of staff niya? Barry Gutierrez. Ano ang nagawa na? Sa totohanan lang, kaya naawa ko rito kay Leni Robredo. Ano na nagawa niya para kay Leni Robredo? Yan ang may pakana na banatan lahat ng ginagawa ni Duterte. Pababa ng pababa ang rating. Yun po ang nangyayari rito. Dapat, kung nag-hire ka ng tao, nakakatulong sa'yo, hindi yung pabigat. Pabigat sa'yo yan eh. Si Barry Gutierrez eh. Yan yung utak na birahin ng birahin. Hindi nyo naiisip, 91% ng Pilipino, approval rating ng Pangulo ng Pilipinas, 91%. Dapat nag-a-adjust kayo dun. Diba? Dapat kung 91% yan, baka maambunan ako niyan. Makipagtulungan kaya ako? Hindi. 91% yan. Kaya aatakihin ko yan. Para maambunan na. Hindi mangyayari yun eh. Lalo nagagalit sa inyo yung tao. May sakuna na nga, nakakapagligtas na nga. Tao mo ba yung mga pulis at mga sundalo? Sino ba pinuno ng mga yun? Nakapurma na lahat. Bago pa dumating ang bagyo, naroon na mga tao. Nakadeploy na. Kasi yung utak niyong mga dilawan, kinakailangan, naroon muna yung pinuno bago magsikilos yung mga tao. Pag hindi kayo nagpunta ron, tatamad-tamad. Kinakailangan makita, oy, nariyan na si boss. Ito hindi. Kusang nagtatrabaho yung mga tao. Yung po yung binago ng ating Pangulong Duterte. Ganun po magtrabaho ngayon. Hindi na kinakailangan na balot, sardinas, takal, sardinas, bigas, sardinas, balot, sardinas, takal, hingi donasyon. Hindi na po uso yan. May budget, bumubuhos, nakikita nyo ba? Kahon-kahon ang binababa ng mga militar. Ganun ang relief goods ngayon. Kahon-kahon. Di mo na kinakailangan ngayon na tinatakalan, takal, buhol,